Good evening po mga kapatid dito sa church and to all the viewers. Magandang gabi po sa inyo lahat. Samahan niyo po kami, mga kapatid, sa mga patuloy na sumusubaybay sa Jesus Said Ministry Church. Salamat po. Kaya lang nasanay na po kami sa account ko po dito sa FB dinadaan at ipinapasa na lang po namin sa account. Dalawa na po account ng Jesus Said It. Ibang ano doon ay may mga kanya-kanyang friend. Ganun pa man, ang layunin po ng church ay maibahagi po ang salita ng Panginoon. Madakila siya, maluwalhati siya, may promote ang kabutihan niya, kaligtasan niya, at ang anumang bagay na pang-spiritual na layunin ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng pagbabago sa prinsipyo ng Diyos, eh, magamit ang church para sa kanyang layunin to preach the Word of God. So, good evening po. Welcome po sa Jesus Said Ministry Church. Ngayon po ay ika-291st midweek service. Every Sunday po, kami po ay nasa Book of Luke, chapter 9, 7 na po. Itutuloy na po yung 7. So, kahit po may mga speaker po o ibang mga kapatiran na tumatayo, ay itinutuloy lang po namin ang series of teaching. Patuloy lang po yon at ibig sabihin, hindi po kami nagkakaroon ng topical maliban sa mga mahal na araw at saka Christmas. Yun ay pag Sunday lang. Ngayon po ay chapter 11 na po tayo ng Book of Joshua. Tulad na sinabi ko po, mabilis ang pacing, action, ang galaw ng Book of Joshua. The final battle of Joshua against the enemies. So, ngayon na po yung buong chapter 11 sa maikling verses lang po, 1 to 23 ay maraming hari, maraming lugar. Nasa northern part po sila pupunta. Mamaya, bababa po sila ng western part, patungo sa southern part. So, ganun kabilis ang kwento kung paano magtatagumpay si Joshua. Kaya, mga kapatid, sana makasama namin kayo sa pag-aaral. We study the Bible, book by book, chapter by chapter, verse by verse. Pag Wednesday po, Old Testament po kami, series of teaching, expository preaching. Pag Sunday naman po ay New Testament. Sige po, let's pray. Diyos Ama, kami po ay dumudulog, papakumbaba sa iyong harapan. Lumalapit po kami, Ama, upang kami ay matuto, Panginoon. Pangunahan niyo po kami at gabayan po, Ama, na iyong banal na Espiritu at turuan niyo po muli ang aming mga pusong magpakumbaba, igalang, itaas, mahayag ang iyong kabutihan, at maitaas ang pangalan mo. Ang mga salita mo ay patuloy na marespeto, mapuri at madakila. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay manaig ang kalooban mo sa aming mga puso. Maraming salamat po, Ama. Binataas po namin ang lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang title po ng teaching natin, The Final Battle of Joshua Against the Enemies. So 2 weeks ago, doon po tayo nag-aral sa chapter 10. Nahati po yung chapter 10. Yung kalahati nun ay pinakita sa atin ni Joshua yung paano nagtagumpay ang actually ang Israelita tumulong sa Gibeonites. Ang Gibeonites ay humingi ng tulong para labanan po ang 5 hari na nagkaroon ng coalition to fight the Gibeonites. Pero dahil ang Gibeonites ay meron na po silang tinatawag na
servant na po sila, slave po sila ng Israel. So meron na po silang privilege para humingi ng tulong sa Israel para sila po ay ipagtanggol. So then last week, yung 5 hari ay nahatulan ni Joshua. Yung 5 hari na nagkaroon ng nag-aklas laban sa Israelita ay lumaban po sila, hindi sila nagpakumbaba at sila po ay tinalo ni Joshua. So binitin po sila sa puno at kinahaponan ay inalis. Pero bago po nangyari yon, inilagay ng mga captain ng mga Israelita ang paa nila sa liig ng mga hari. Yun ang gagawin nila sa mga hari na narito ngayon, na mga tatalunin. Kaya sabi nila ni Joshua ay huwag silang matakot sapagkat yun ang utos ng Panginoon. Now, sa study natin ngayon, sa Book of Joshua chapter 11, marami pa mga hari na magkakaroon ng coalition against the Israelites. Ito yung mga nasa northern part. Pag tinignan natin yung mapa natin sa New Testament map, ito po ay sa Galilea. Pero hindi pa ho lumalabas yung Galilea dito sa mapa dito sa panahon ni Joshua. Okay, so ang 12 hari mababanggit sa verse 1 hanggang 3, pero hindi lang po 12 ito. Marami pa ho ito. But yun lang ang mga nabanggit. Sige po, verse 1. Hello, sound check. Okay, verse 1. Nang mabalitaan ito ni Jabin na hari ng Hasor, siya ay nagpasugo kay Jobab sa hari ng Madon at sa hari sa Simron at sa hari sa Aksap. So mayroon pong 4 na hari dito na tinatayanan. Si Hasor, si Jabin ang pinaka-leader ng mga hari dito sa, actually northern part po ito. 4 po ito. And then verse 2, at sa mga hari na nasa Hilaga o northern part, sa lupay maburol, at sa Araba, sa timog, southern part naman sa timog, ng Sinerot, at sa mababang lupain, at sa mga kaitaasan ng Dor, sa kanluran. Okay, so yung kanluran, western part naman po yon. So, ilan po yon? Ilang hari na banggit? Tingnan natin, tuloy lang natin, verse 3. Sa Cananeo, sa silangan o eastern part, at kanluran, sa western part, ay ang mga Amoreo, Heteo, Pereseo, Jebuseo, sa lupaing maburol, at sa Hebeo, sa ibaba ng Hermon, sa lupain ng Mispa. So, kung kukumpitin po natin ito, kung single king lang naman, for example, sa mga Canaanites, Amorites, 12 hari po ito. 12 hari. Pero kung maalala po ninyo, itong yung 5 hari na lumaban sa Gibeonites ay mga 5 hari na mga hari ng Amoreo. Kaya kung single lang naman ito, sa verse 3, single king, 8 hari po ito, plus yung 4 na hari sa verse 1. Kaya lang kung bawat Amoreo, Heteo, mayroon pang iba-ibang hari, so hindi natin nabilang kung ilan. But in chapter 12, bibilangin po ito kung ilan yung hari doon sa kabila ng Jordan at sa loob ng Kanaan. Mababanggit po dito. But ngayon, sa verse 1 and 3 hanggang 3, marami pong hari. Kung titingnan natin, total of 12 kings. Verse 4, at sila'y lumabas kasama ang kanilang mga hukbo. Napakaraming tao na gaya ng mga buhangin na nasa baybayin ng dagat. Sa dami na may napakaraming kabayo at karwahe. Okay. So multitude of warriors with horses and chariots. Okay, tuloy lang natin, verse 5. Pinagsama-sama ng mga haring ito
ang kailang mga hukbo at dumating at sama-samang nagkampo sa tubig ng Merom upang labanan ang Israel. Okay, so sinabi ko kanina na ang water of Merom ay malapit lang po ito sa, actually kung titingnan natin yung mapa ng New Testament, ito po ay nasa Galilea. At pag tinignan natin po ito ay more or less nasa 16 kilometers lang po ito, northwest of Capernaum. Sa panahon ni Jesus, ang Capernaum, very popular name and headquarters ni Jesus po yon, na mismo nasa baybayin po ng Lake of Galilee. Ngayon, mga kapatid, dito po nag-ipon-ipon yung, let's say, 12 kings na mga hukbo nila, mga warriors nila. So the numbers of the soldiers marami raw according to Flavius Josephus accounts, the historian or the Jewish historian estimated that the Canaanites army consisted of 300,000 foot soldiers, yung mga naglalakad lang. 10,000 cavalry, yung nakasakay sa kabayo. And then 20,000 chariots, yung mga merong dalang chariots. Usually, pag may chariots, 2 tao po ang nakasakay doon. So, kung tutusin, napakarami po nito. According kay Josephus or kay Flavius Josephus, a Jewish historian. While the elite forces of Israel, kung pagbabatayan natin yung Joshua 8 verse 3 hanggang 12, nasa 30,000 to 40,000 lang ang military soldiers ng Israel. Bagamat sa book of Numbers, chapter 26, nagkaroon ng second census, binilang ulit yung mga 20 years old and above, male na ready to battle, ready para sa labanan, is around 1,730. Pero, yung pili lamang ng mga elite forces ng mga Israelita, nasa 30 to 40,000 lang. Kaya outnumber po itong mga Israelita. Kung titingnan natin, anong sasabihin ng Panginoon? Verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat bukas, sa ganitong oras, ay ibibigay ko silang lahat na patay sa harapan ng Israel. Pipilayan ninyo ang kanilang mga kabayo at susunugin ng apoy ang kanilang mga karwahe. Again, si Joshua ay laging tumatanggap ng mga ganitong encouragement, a booster word, a praise of encouragement, and yung tinatawag na promise of God, do not be afraid. Ako po naniniwala na every time na mababanggit ito ng Diyos, nakakaranas po ng takot si Joshua. Kasi si Joshua, for example, yung 5 kings, bihira po yun na magkaroon ng kampi-kampi sa 5 kings in Joshua chapter 10. Kinomport din siya ng Panginoon para matulungan yung Gibeonites. Nagigirahin ng mga 5 kings na ito, ang Gibeonites. Humingi ng tulong sila sa Israelita. But sabi ni Lord, do not be afraid. Huwag mo silang katakutan, sabi ni Lord sa Joshua chapter 10 verse 8. Now, ito po, 12 kings and their warriors. Sabi nga ni Josephus is 300,000 yung naglalakad. 10,000 yung nakasakay sa kabayo and then 20,000 yung may chariots. Napakarami po nito. Mga kapatid, palatandaan po ito na very powerful ang country or nation na may mga kabayo at merong chariot, karwahe. So outnumber po talaga sila, ang mga Israelita, na mga 40,000 lang ang elite forces. Pero pinangakuan sila ni Lord, no? Do not be afraid. Do not be afraid.
Sabi kasi ni Lord dito, yung sinasabi ng Panginoon na huwag kang matakot sapagkat ganitong oras ibibigay ko silang lahat sa napatay sa iyong harapan. Pipilayan ninyo ang kanilang mga kabayo at susunugin ang apoy ang kanilang mga karwahe. Ito po ay naisulat na po sa panahon pa ni Moses in Deuteronomy 20 verse 1. Ano sabi ng Lord kay Moses? Kapag ikaw ay hahayo upang makidigma laban sa mga kaaway at makakita ka ng mga kabayo, mga karwahe at na isang hukbong mas malaki kaysa iyo, huwag kang matatakot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Ipinangako ito kay Moses pero alam natin na dahil nga hindi nakarating si Moses dito, ito po ay naipasa na kay Joshua. Naipangako na to ng Panginoon. Kaya huwag sila matakot, nakakabayo lang, matatakot ka na, naka-chariot lang. Sa ating panahon siguro, ang kabayo siguro yung chariot, baka yun po ay parang tangke. Hindi ko na alam kung anong kabayo, o baka yung kabayo kasi mabilis po ang taong nasa kaibabaw ng kabayo, medyo mabilis po yung response o kaya yung opensiba laban sa kalaban. But anyway, mga kapatid, ito po ang mga bansa na merong kabayo, merong chariot ay picture ito ng mga military advance in weapons, strong nations in military offense. So, parang yung mga Egyptian merong ganito. Patunay lang na mayaman ang bansa na yun. But for God, para sa Panginoon, ayaw niya ito, mga kapatid. Kaya pinapipilayan niya yung mga kabayo at pinasusunog ang chariot upang huwag pakinabangan ng mga Israelita. Dahil gusto ng Panginoon, ang mga Israelita ay maturuan silang magdepende sa Diyos. Ayaw ni Lord na sila ay umaasa sa mga equipment, yung mga high-end na mga weapons. Kasi baka magyabang po ang mga Israelita. Ito ang gusto ng Panginoon, no? Awit 20 verse 7 to 8. Ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba ay, actually sabi ito ni King David, mismo si King David sanay sa labanan, pero sabi nga niya, pinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe at ang iba pa, at ang iba ay ang mga kabayo, ngunit pinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Itong gusto ni Lord. Sila ay mabubuwal at guguho, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. So, even si David, mga kapatid, siya ay yung wisdom ni Lord ay hindi siya inaano ni Lord ng maging high-tech yung kanyang mga weapons. Kay Goliath nga lang no? Sling lang yung pumatay kay Goliath. So, kay Lord kasi, gusto ni Lord sa mga warrior niya 99% umaasa sa kanyang kapasidad, hindi sa kapasidad ng tao. For God, the strength of the horses for the battle is not a good advantage. Para kay Lord, wala itong kabuluhan. Awit 33 verse 17, ang kabayong pandigma ay walang kabuluhang pag-asa para sa tagumpay at hindi ito makapagliligtas sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang lakas. Kasi po yung chariot ang nagpapatakbo rin po ng kabayo. And then yung cavalry, kabayo din ang sinasakyan. To move faster, to move, magkaroon ng advantage against their enemies. Para kay Lord, hindi na kailangan. Kaya nga, pipilayan na lang po yung kabayo. Susunugin yung karwahe para kay Lord upang huwag pakinabangan ng mga Israelita. Ayaw ni Lord na umasa sila sa ganitong weapons. Iba yung kay Lord. Para kay Lord, magtiwala lang sila at ang kapangyarihan ng Diyos ang kikilos laban sa mga kalaban. Verse 7, kaya't biglang dumating sa kanila si Josue at ang lahat niyang mga mandirigma sa tabi ng tubig ng Merom at sinalakay sila. Verse 8, ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel at kanilang pinuksa at hinabol sila hanggang sa malaking Sidon. Ang Sidon po, tinitingnan ko yung old map ng panahon ni Joshua, pero
hindi na po siya nag-appear doon. But pag tinignan natin siya sa New Testament map, although ancient map din po yun, ito po ay nasa 33 kilometers north of Tyre o north of Tiro. Di ba, kilala po natin yung magkadugtong minsan itong Tiro at Sidon. So, magkadikit lang po sila. Pero sila po yung nasa baybayin. Kung titingnan natin yung labanan, nagsimula ang labanan sa tubig ng Merom. Sabi ko nga sa inyo na konting distansya lang to, 16 kilometers lang to, northwest of Capernaum. Pero mula doon sa Merom, nagkaroon ng habulan hanggang sa malaking Sidon. Ang Sidon is nasa coastal area na po yan, malapit na po sa dagat. So lumalabas na ang habulan ay nasa 36 kilometers. Ang habulan, hinabol sila ng mga Israelita. So tumakbo po sila. At hanggang sa Misrepot, Maim, at hanggang sa libis ng Mispa. Sa dakong silangan, so eastern part naman, at pinatay nila sila hanggang sa wala silang iniwan sa kanilang nanalabi. So ang order ng Panginoon ay to destroy fully, completely, talagang wala pong iiwang buhay. Verse 9, ginawa ni Josue sa kanila ang gaya ng inuutos ng Panginoon sa kanya. Kanyang pinilayan ang kailang mga kabayo at sinunog ng apoy ang kailang mga karwahe. So, sinunod lahat ni Joshua yung utos ng Panginoon. Verse 10, bumalik si Josue ng panahong iyon at sinakop ang Hazor at pinatay ng tabak ang hari nito sapagkat ng una ang Hazor ay puno ng lahat ng mga kaharian iyon. Tulad ng binanggit ko kanina, si King Jabin ng King of Hazor o Hazor, nagpasugo siya sa mga hari in northern part, south, northeast, southwest, no, yung mga hari. Maaring siya po ang pinaka-leader ng mga kings dito. So siya ang pinakapuno. But siya ay sinunog ang lugar na yon. Actually, mamaya pa pala binababanggitin niya kasi verse 10 pa lang tayo. And then tama ba ako? 11, kailang pinatay ng talim ng tabak ang lahat ng taong naroon. Nakalang lubos na nilipol hanggang walang naiwan na may hininga. At kanya sinunog ang Hazor. So, dati nabanggit ko yung Ai lang tsaka Jericho lang ang sinunog. So, nung nakita ko yung map, meron pa pala ibang sinunog ang Israelita. Ito yung Hazor. So, sa record po, tatlo lang po sila na sinunog. The rest is mga fighting. Kasi sa mapa na sinusundan ko po, pag yung sword, yung espada ay nagkaroon ng cross, ibig sabihin nagkaroon ng labanan. Kapag isa lang yung espadang nakalagay, ibig sabihin na conquest lang yon, sinakop lang nila. Kapag mayroong legend na apoy, ibig sabihin sinakop na, sinunog pa, pinatay na yung mga tao doon, sinunog pa. No, mga kapatid, wala pong iniwang buhay. Diretso tayo, verse 12. Lahat ng mga lungsod ng mga hari iyon at lahat ng mga hari ng mga iyon ay sinakop ni Josue at kanyang pinatay sila ng talim ng tabak at lubos na nilipol sila, gaya ng iniutos ni Moses na lingkod ng Panginoon. Actually, inutos po ito. Pag binasa niyo po in Deuteronomy 33, verse 50 to 56. And then, in Deuteronomy 7, verse 2, tingnan natin. At kapag sila ibinigay sa iyo ng Panginoon, sabi ni Lord kay Joshua, kay Moses, pag binigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos at matalo mo sila, ganap mo silang lilipulin. Huwag ka makikipagtipan sa kanila, ni huwag mo silang pagpapakitaan ng awa. Kaya, yun ang utos, pinasa ni Lord kay Joshua. So, same plan. Walang pong alteration, there is no changes plan. Yun lang, dire-diretso. At wag daw silang magpakita ng awa. Kaya ang order ni Lord ay patayin lahat. No mercy.
no mercy. So, yun ang utos, mga kapatid. So, sinunod lang nila yung utos ng Diyos. Verse 13, ngunit tungkol sa mga lungsod na nakatayo sa kalang mga bunton, ay walang sinunog ang Israel, maliban sa Asor na sinunog ni Josue. Verse 14, ang lahat na nasamsam sa mga lungsod na ito at ang mga hayop ay kinuha ng mga anak ni Israel bilang samsam para sa kanilang sarili. Parang utos niya sa lugar ng Ai. Ngunit ang bawat tao ay pinatay nila ng talim, ng tabak hanggang sa kanilang nalipol sila. Ni hindi sila nag-iwan ng anumang may hininga. So yung mga ano ba yung pinakinabangan nila? Hayop, kinuha ng mga Israelita yung mga hayop nila. Ang hayop naman nila, mga tupa, baka. Bagamat ito ay Gentile people, hindi binanggit na mayroong baboy. Pero posible mga may baboy, kaya lang alam nila, bawal po yung baboy kainin, kaya hindi nila kukunin yon. Ganun pa man, mga kapatid, lahat ng pinakinabangan ay kinuha nila. Kung kinuha nila ito, yung mga sinamsam na ito, ibig sabihin, utos po ito. Nadala na po sila doon sa ginawa ni Achan sa Jericho na nagnakaw po ng silver, gold, and yung balabal. Ang utos po ay lahat walang kukunin. Ang mga gold, silver ay ilalagay sa treasury box ng Lord. Pero kinuha ni Achan. So, nung lumaban po sila sa lugar ng Ai, 36 men killed by the soldiers of Ai. So, natalo po ang Israelita doon. So, sinabi ni Joshua na may ginawang kasalanan si Achan. So, hindi na sila umulit. Kaya kapag meron po silang nasamsam, ibig sabihin, order to ni Lord. Utos po ito. So, sila po ay sumusunod na ngayon sa Diyos. Natatakot po silang mamatayan. Mga kapatid, nilipol po silang lahat. Hindi sila nag-iwan ng anumang may hininga. Again, tignan natin ulit, ito po ba utos? Yes po. In Deuteronomy 20, verse 16 to 18, may reason po si Lord kung bakit. Ngunit sa bayan, sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, bilang pamana, ay huwag ka magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. Kundi iyong lilipunin sila ang Heteo, Amoreo, Cananeo, Pereseo, Hebeo, at ang Jebuseo. Kaya ng inutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Anong dahilan? Ito yung dahilan, verse 18. Wag nila kayong turuang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na mga gawa na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos-Diyosan upang kayo magkasala laban sa Panginoon ng Diyos. Actually, utos pa nga niyan, sunugin ang mga merong altar na Diyos-Diyosan ng mga Cananeo, Jebuseo, Heteo. Papatayin lahat, walang magtitira, upang wag silang mahikayat sumamba. Kasi kung magtitira po sila, pwede maging threat po nila yon, and then baka sumamba po sila sa Diyos-Diyosan ng mga taong ito. So, ang reason ay para hindi sila magkasala sa Diyos. Pansinin niyo po, mga kapatid, very strict ang Lord sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kayang isacrifice ng Diyos, pumatay ng tao, wag lamang magkasala mga Israelita na mahawa sila sa pagsamba sa mga rebulto ng mga Jebuseo, Periseo, Heteo, Amoreo, Hebeo. Galit po ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan ng mga taong ito. Kaya kung kinakailangan pumatay para hindi mahawa ang Israelita, yun ay utos at gagawin nila yun. Upang walang sino mang, kahit bata, walang sino mang matitirang may hininga dahil yun ay utos. Kaya mabigat po ang utos, mga kapatid. Kaya nga galit na galit ang Panginoon sa mga, in Old Testament, galit na galit po siya sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Dahil kasama po ito sa 10 utos, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan, huwag ninyo sasambahin ito.
Kung hindi po ito utos, okay lang. Pero dahil utos po ito, ang Diyos na po ang gumagawa ng paraan upang walang matira na mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan upang hindi mahawa ang mga Israelita. Verse 15, kung paano nag-utos ang Panginoon kay Moses na kanyang lingkod ay gayon nag-utos si Moses kay Josue. At gayon ang ginawa ni Josue. Wala siyang iniwang hindi ginawa sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moses. So lahat perpekto po yung pagsunod ni Joshua. Sa mga iniwang utos ni Lord kay Moses, dahil si Moses hindi na siya makakapunta ng promised land, naipasa na po ito kay Joshua. And then, perpekto po ang pagsunod ni Josue. So mga kapatid, no, para sa Diyos, pangako ng Diyos sa mga Israelita yung fulfillment, protection, yung pangako niya na aangkinin nila ang lugar na ito. And then, paano mangyayari ito? Sa side naman ng mga Israelita at kay Joshua is dalawang bagay. First is faith. Paniwalaan yung sinasabi ng Diyos. Second is obedience. Hindi mo makukuha ang lugar without your faith and without your obedience. Kaya ang pangako ng Lord ay natutupad lamang sa mga taong may pananampalataya at sumusunod sa utos ng Diyos. Kahit na anong dami ng pangako ng Diyos, even today, ang dami pangako ng Diyos, salvation, protection, eternal life, mapapasayo yan. Kaya lang kung nag-disobey ka naman at hindi ka naman naniniwala, hindi mapupunta sa yan. So dito, pinakikita lang ng aklat na ito, in book of Joshua 11:15, natupad ang lahat ng utos at naiparating naman ng Lord ang kanyang protection. Sabi nga ni Lord, papatayin ko silang lahat, ibibigay ko sa harapan ninyo. Wala pong binabanggit dito na namatayan ng isa man. Hanggang mamaya, wala tayong mababasa na namatayan ng Israelita na kahit isang sundalo. Samantalang napakarami ng kalaban, samantalang sa Ai, 36 na sundalong Israelita ang namatay. Napakaliit ng Ai, mga kapatid. Sabi nga nung ibang nasa 1,000 lang yung mga soldiers dito. Samantala ang Jericho na around 3,000 to 4,000 soldiers. Napakaliit ng Ai. Pero natalo po sila. Bakit? Nag-disobey ang mga Israelita. Nagnakaw si Achan. Now, pinakikita sa atin dito, lahat ng pangako ng Diyos, even today, matutupad yon. Kaya lang kung hindi ka naman mananampalataya, hindi ka susunod, baliwala na rin yung pangako na yon. Without your faith and obedience, useless yung pangako ng Diyos sa iyo. Sa iba, matutupad yon. Eternal life. Ano pa? Marami. Forgiveness. Siyempre po, hingi tayo ng tawad before we have faith to God. Siyempre, kailangan ng repentance. So mga kapatid, lahat po ito matutupad. Ang pangako ng Diyos. Nasa tao po kung paano matutupad ang pangako ng Diyos. Nasa Kanya rin po, nasa tao. So Joshua obeyed all the commandments given to Moses. Sinunod niya po ito. Sabi rito, wala siyang iniwang hindi ginawa sa lahat ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Wala pong kulang. Wala pong kulang. In the same way din, tayo rin mga kapatid. Sa totoo lang, ang dami nating kulang sa pagsupad, sa pananampalataya. Yes, amen. Nananampalataya ako. Si Jesus namatay. Muling nabuhay. Yes, amen. Susunod ako. Pero ang totoo hindi. Mga kapatid, kapag tayo nananampalataya at sumusunod sa Panginoon, tutuparin niya yung pangako niya. Yun lang naman.
itong mga ito ay makikita natin kung paano sila nanampalataya, lumaban, sumunod dahil utos ng Panginoon. Sa verse 16 hanggang 23 lang naman tayo. Kaya't sinakop ni Josue, verse 16 and 17, ito is summary. Kaya't sinakop ni Josue ang buong lupain iyon, ang lupaing Maburol, ang buong Negev, ang buong lupain ng Goshen, ang mababang lupain, ang Araba at ang lupaing Maburol ng Israel, at ang mababang lupain iyon. Verse 17, mula sa bundok ng Halak na paahon sa Seir hanggang sa Baal-Gad, sa libis ng Lebanon, sa ibaba ng bundok Hermon. At kinuha niya ang lahat ng kanilang mga hari at kanyang pinatay sila. So, kung papansinin ninyo mga kapatid, no, kinukuha ni Joshua yung mga hari. Binubukod, pero papatayin din naman. Kung napansin nyo po last week, pinatapakan ni Joshua yung mga leeg ng hari sa mga captain niya. Kaya binubukod, kasi sabi ni Joshua dito, sa Joshua 10:25, last week teaching, huwag kayo matakot, may mabagabag, kayo magpakalakas at magpakatapang sapagkat ito ang gagawin ng Panginoon sa lahat ninyong mga kaaway na inyong nilalabanan. Ibig sabihin, yung paa nila ay ilalagay sa leeg ng mga hari. So, kaya ibinubukod ni Joshua ito para patayin, pero bago patayin, mga kapatid, ipapakita muna niya na ganitong gagawin nila. Tatapakan nila yung leeg. Bagamat hindi binanggit dito, pero maliwanag naman. Sinabi ni Joshua sa chapter 10, verse 24 and 25. Kinuha niya mga hari at kanyang pinatay sila. So, posibleng pinatapakan din yon. Then, in verse 16 and 17, ito po yung mga summary na binanggit sa 9 to 13 ko daw nagkakamali. Now, verse 18, si Josue ay matagal na panahong nakipagdigmaan sa lahat ng mga haring iyon. Kung titignan natin yung kwento, parang ang bilis ng pacing, no? Pero matagal po yung labanan. Hindi po yung ganong kabilis. So, according kay Flavius Josephus ulit, according sa kanya is 5 years. Ang basihan niya ay yung si Caleb, nadaanan natin to sa Joshua chapter 14. In Joshua chapter 14, verse 7 to 10, sabi si Joshua na 40 years nung kinausap siya ni Moses in Book of Numbers chapter 14, para mag-spy po sila sa lugar ng Kanaan. 40 years old na si Caleb doon. And then sabi niya sa Joshua 14 verse 7 to 8 to 10, ngayon 85 years old na ako. So kung 40 years old siya nung tinawag siya ni Moses para mag-spy, and then plus 40 years in the wilderness, so mayroon pang 5 taon na titira. So yung 5 taon, yun ang maaaring maging basehan ni Josephus na 5 years na paglaban si Joshua inside the Canaan. Ngayon, siguro, sabi ng iba naman, na ibang mga roughly 7 years, sabi ng ibang commentary. Kasi I think naman, ang tingin ko naman sa kanila, nakipaglaban si Joshua 7 years kasi 38 years po, 2 years na po yung lumipas dun sa Book of Numbers chapter 14. 2 years na pong lumipas bago tinawag si Caleb. And then, yun ang naging batayan po ng marahil ng ibang commentary. Whether 5 years o 7 years nakipaglaban si Joshua, ang sinasabi ko po, no, 38 years o 2 years ago na nakalipas yung tinawag si Caleb para mag-spies. Kaya 38 years na lang natitira para makumpleto yung 40 years. So, si Joshua ay 85 years old na in Joshua chapter 14 verse 7 to 10. Para makumpleto yung roughly 7 years yung nakipaglaban si Joshua. So, yun ang computation ng iba. But anyway,
Basta, taon po ang labanan na ito. Hindi po ito, kasi pag tinignan natin yung kwento, para ang bilis ng pacing. But, taon po ito mga kapatid. Taon. Ah, kasi pag tinignan din natin yung batas, binabalikan ko yun kasi dinaanan natin yun eh. I don't know kung Book of Leviticus o Book of Numbers. Na kapag dating nila doon, ay yung lahat ng pananim, kakainin nila, pero hindi nila pwedeng ialay yung mga pananim ng mga tanim pa ng mga bansang sinakop nila, yung mga tao. Magpapalipas po sila ng I think 3 years pa eh. And then after noon, 3 years or 4 years, hinahanap ko po, hindi ko na makita, dinaanan natin. Bago, i-offer na po yun sa Lord. But kakainin nila yon. Kasi nga, magkakaroon ng transition, mawawala na po yung mana at kakainin na nila yung mga bunga ng mga pananim doon sa Kanaan. But anyway, mga kapatid, sana po tayo? 18, no? Okay, verse 19 and verse 20. Verse 19, ito po yung positive reaction ng mga taong natakot sa Diyos, natakot sa mga Israelita. And then verse 20, ito naman yung ano ba nabanggit ko? 19, negative, positive. Positive. Naging yung takot na yun, naging positive, nagkaroon ng positive reaction yung mga Gibeonites. And then verse 20, ito po yung naging negative reaction na they fight against the Israelites. Verse 19, ang sabi po dito, walang bayang nakipagpayapaan, sabi ng Panginoon, sa mga anak ni Israel, maliban sa mga Hebeyo, na mga taga-Gibeon, kanilang kinuwang lahat sa pakikipaglaban. Dinaanan po natin ito, kung maalala ninyo, in Joshua chapter 9, na nagsinungaling ang mga Gibeonites sa Israelita dahil natakot po sila. So, sila lang ang nakipagpayapaan. Bagamat ang paraan nila ay, ang paraan po ng Gibeonites ay nagsinungaling sila kay Joshua. Sila ay nagsabi na taga malayong lugar. Pag hindi binanggit kung basta malayong lugar kami, ganon. Sa batas kasi ng Panginoon, binigay kay Moses in Deuteronomy 20, verse 10 to 12, mayroon doon batas na outside Kanaan, kapag dumating po ang mga Israelita, mag-o-offer po ang Israel sa mga nation of they will offer peace offering. Kapag hindi tinanggap yung peace offering ng mga Israelita, gigirahin sila. That's the law of God given to Moses. Gigirahin ng mga Israelita. Pero pag tinanggap yung peace offering ng mga Israelita, gagawin silang servant o alipit. Now, inside Kanaan, ang utos ng Lord, patayin lahat ang mga bansang nasa loob ng Kanaan. Kaya, itong Gibeonites, in Joshua chapter 9, nagsinungaling sila. Sinabi nila, galing kami sa malayong lugar. Kunwari na luma na yung sandalyas, tinapay. Kunwari po, nagsinungaling po sila. At sabi nila, makipagpayapaan kayo sa amin, sabi ng Gibeonites kay Joshua. So, minadali. Yung pala, along the way, habang naglalakad sila patungo sa kanilang trajectory destination, ang mga Israelita, after 3 days, nadaanan po nila yung lugar kung nasaan naroon ang mga Gibeonites. In Joshua chapter 9, verse 17, na daanan nila yung bayan ng Gibeon, Sepira, Beerot, at Kiryat Jearim. Nabanggit ko na po ito last week. I think, siguro 2 weeks or 3 weeks ago, na sa Israel po, ang Bible po, lagi, pag nagkukwento po sila ng mga names, yung mga nauuna is, ang culture ay, yun ang panganay. Kaya posible po,
in Joshua 9 verse 17, yung Gibeon, yun ang panganay, Sepira, pangalawa, Beerot, at yung Kiryat Jearim, yung pang-apat. Lahi po sila galing sa Hebeo, pero humihiwalay po sila sa mga iba pang mga lahi na galing Hebeo. Wala po silang hari. Sabi nga ng king ng Jerusalem na si ano ba to? Si Adoni-Sedek, king of Jerusalem, napakalaki ng lugar na sakop ng Gibeonites. Ang city na yun ay parang kingdom. Ibig sabihin parang kingdom, parang mayroong hari, but the Gibeonites, walang hari. Para silang isang pamilya lang na magkakapatid na lumaki sila sa lugar na yon, and then dumami na po sila. Nakipagpayapaan, sabi ng Panginoon, sila lang daw ang nakipagpayapaan sa mga anak ni Israel. At sabi dito sa verse 19, Joshua 11:19, at yung iba ginamit na nila para gawing sundalo. Kasi po, kilala rin pong warrior, kilala pong mga mighty warrior ang Hebeo, ang Gibeonites. Binanggit yan ni dinastify yan ni Adoni-Sedek, king of Jerusalem. Kaya nga nag-form po siya ng tinatawag na nag-form po siya ng tinatawag na coalition against the Gibeonites. Hindi nila kayang Gibeonites. Pero dito, ginawa rin sila sundalo ng mga Israelita. So, alam ng mga Gibeonites yung batas na sinasabi nila na malayong lugar sila para hindi sila matrace back na sila'y pala'y kalaban din pala ng mga Israelita. Naroon lang pala sila inside the Canaan. Nagsinungaling sila, pero hindi po ito pinansin ng Diyos in verse 19. Para sa Diyos, naging matimbang pa rin yung desire ng heart nila na makipagpayapaan sa Israel. Para sa Diyos, kahit nagsinungaling sila, although nabayaran na po nila ito dahil ginawa silang alipin, isinuko ng mga Gibeonites yung sovereignty nila bilang sila ay magpapasakop sa mga Israelita. Hindi sila makikipag-away. Gusto nila kahit gawin silang servant, basta ayaw nila makipag-away. Mamaya, babalikan natin ito. Now, ito yung positive side ang response ng mga Gibeonites. Kaya sabi ni Lord sa verse 19, Joshua 11:19, walang ibayang nakipagpayapaan sa mga anak ng Israel, maliban lang sa mga Hebeo na ito, mga Gibeon, taga-Gibeon. Now, verse 20, ito naman yung mga hindi nakipagpayapaan. Instead, nakipaglaban pa. Verse 20, Joshua 11:20, sapagkat pinagmatigas ng Panginoon ang kanilang puso upang pumaroon laban sa Israel sa pakikipaglaban, upang kanilang mapuksa silang lubos at huwag silang magtamo ng biyaya, kundi kanyang mapuksa sila gaya ng inuutos ng Panginoon kay Moses. Mga kapatid, ako po ay naniniwala na kung ang Gibeonites, alam po yung batas, mamaya mababanggit yon, nalalaman nila yung mga sinabi ni Moses na pupuksain silang lahat, pero dahil sa takot, hindi po sila lumaban, nakipagmapayapaan na lang sila. And perhaps, alam din po ng mga taong lumaban sa Israel na yun ang pakay ng Israelita para sila ay mag-forward inside Canaan to destroy all those kings, nations, people. Pero ano ginawa nila? Sabi ng Panginoon, pinagmatigas ng Panginoon ang kanilang puso. Ako pinaniwala, mga kapatid, na in the first place, yung tao muna magde-decide. Bakit yung Gibeonites? Nag-decide silang makipagpayapaan. Alam nila yung batas, and perhaps alam din ng mga taong itong lumaban sa Israel ang sinabi ni Moses, pero sila lumaban. Nagkaroon pa nga ng coalition, nagkaroon ng tinatawag na unity forces against the Israelites. Ibig sabihin, gusto nilang lagpasan yung kapangyarihan, dami ng mga Israelita. Gusto nilang ma-overcome yung Israelita. Gusto nilang manalo laban sa mga Israelita.
In-underestimate nila yung mga Israelita na kakaunti lamang yung mga elite forces na akala nila kakayanin nila. But hindi nila nalalaman na kakampi ng Israelita ang Diyos na nalalaman po ng mga Gibeonites. Ngayon, kung hindi sila sumuko, tulad ng ginawa ng Gibeonites, ang Diyos ay susuportahan pa yung katigasan ng ulo nila, mga kapatid. Pagmamatigasin pa ng Panginoon ang puso nila upang pumaroon, lumaban sa Israel at makipaglaban upang kanilang mapuksa silang lubos. Magiging dahilan ito para magkaroon ng reason din si Lord na mapuksa sila. At higit sa lahat, at huwag silang magtamo ng biyaya. Nakalagay po dyan. Upang huwag silang magtamo ng biyaya. Sa New King James at sa NIV nakalagay mercy. But sa Tagalog, biyaya, siyempre tingin natin dito is grace. Kundi mapuksa silang lahat gaya ng inuutos ng Panginoong Diyos. So may reason ang Lord. Kung magiging matigas ang puso nila, so be it. The Lord will destroy them, mga kapatid. So both Gibeonites and other nation and kingdoms, alam ang sinasabi ng Diyos kay Moses. Alam ang sinasabi ng Diyos kay Moses na pupuksain sila. Even Rehab, yung isang babae na bayaran, taga Jericho. Mismo lumabas sa bibig ni Rehab, natakot po ang buong taga Jericho nung nalaman po yung hinati ang dagat, pinuksa ang mga Egyptian. Tinalo po si Og. Si Og po, mga kapatid, 60 cities under the king of Bashan, si Og. 60 cities ang hawak niya. Dito, sa chapter 12, next week, babanggitin dito, 31 kings ang tinalo ni Joshua inside Canaan. Pero, nagugulat po ang mga taga rito dahil si Og at si Sihon, tinalo ng mga Israelita na si Og lang mismo, mga kapatid, ay merong 60 na hari na pinag-aharian. At ang sabi doon, dinaanan po natin to, itong 60 cities under the kingdom, King Og of Bashan, lahat po ito ay napapaligiran ng bakod, matataas na bakod. Napakahirap pasukin ito, napakahirap talunin ito. Kaya lang, tinalo po sila ng Panginoon. Sapat na yun kay Rehab para maniwala sila na ang Diyos ng Israel ang tumutulong sa Israel. Natakot po sila. Pero ang ginawa ng Jericho, lumaban pa rin. Now, si Rehab nakakaalam ng kapangyarihan ng Diyos na binibigay sa Israel. And even Gibeonites. Hindi nila kaya Israel. Sumuko po sila. Nagpasakop po sila. But the rest, nagkaroon pa ng United Kingdom to fought back Israelites. Instead na suko nila, sarili nila. Only Rehab and Gibeonites was moved wisely to make peace with Israel because of their fear to God. Alam din ito ng mga haring iba na lumaban. Pero dahil nagkaroon sila ng unity, united in one against Israel, akala nila kakayanin nila. Hindi po. Lalo lang pinatigas ni Lord ang puso nila. Parang ginawa ni Lord to kay Paraon, pinatigas din ang puso ni Pero. So mamaya babalikan natin to 19 and 20, mga kapatid. Verse 21, nang panahong iyon, dumating si Josue at pinuksa ang mga Anakim mula sa lupaing maburol. Hebron, Debir, Anab, at sa buong lupaing maburol ng Judah. So, ito yung part na ito na pagpunta sila, pababa naman sila ng southern part. At sa buong lupaing maburol ng Israel, pinuksa silang lubos ni Josue, pati ng kailang mga bayan. Verse 22, walang naiwan sa mga Anakim sa lupain ng mga anak ni Israel. Ang Anakim po, kilala po ito na sila yung mga giant, warrior. Wala na po naiwan doon. But, sabi rito, tanging sa Gaza, Gat, at sa Asdod lamang siya nag-iwan ng iilan. Ito po ay mga lugar din na po ng coastal area po. Pag tinignan niyo po yung Gaza, actually, kilala po yung Gaza ngayon. Yung pa rin yung Gaza ngayon na binomba ng Israelita.
dahil nandun po yung mga ano ba yung mga Palestine na terrorist ba tawag doon? Mga rebelde. Nakalimutan ko yung name. Nandun sa Gaza, so binomba ng Israel yon. Ganun pa man mga kapatid, hindi raw sinakop yung ibang anakim ng mga higante. May natitira sa Gaza, Gat at Asdod. Wala pong sinabi si Lord na utos dito na patayin at magtira, but perhaps pinatira to ng Lord. At si Goliath, isa sa mga higante, kilala, at meron pa siyang mga lahing ibang pangalan, Gat din, na mga higante na taga-Gat. Sila po yung mga anak ni Anakim, mga higante. Marahil, nagtira ang Lord para maging testing of faith ni Lord, ng mga Israelita to, kung paano sila sumunod kay Lord. So, nag-iwan pa ho. Verse 23, kaya't sinakop ni Josue ang buong lupain ayon sa lahat ng sinabi ng Panginoon kay Moses. At ibinigay ito ni Josue bilang pamana sa Israel ayon sa kanilang pagkakabahagi sang-ayon sa kanilang mga lipi at ang lupain ay nagpahinga sa pakikipagdigma. Ang hatian po nito ay nasa chapter 13. Next week, in chapter 12, babanggitin lang po dito yung mga bansang sinakop o kaya yung mga haring pinatay. But in chapter 13 po, hanggang 17 po, ipapamana na po yung mga lupain. Hanggang 18 pa nga yata. So, ang iba rito ay makikipaglaban pa. Ang labanan na lang mangyayari, mga kapatid, for example, si Caleb in Joshua chapter 15. Yung mga anak ni Caleb na mga anak ni Judah, ay makikipaglaban po sila sa lugar na meron pa rin mga maliliit na bansa o mga tao na kailangan sakupin at kailangan patayin. So, si Joshua po ay magpapahinga na, hindi na po siya makikipaglaban, but yung mga tribes na lang ang makikipaglaban sa mga lugar na masasakop nila, yung mamanahin nilang lupa. Okay. So ngayon mga kapatid, katulad ng sinabi ko, balikan lang natin partially yung dito tayo magtatapos. Verse 19 to 20. Tulad ng sinabi ko po sa inyo na ang verse 19 ay because of fear, takot ng mga Gibeonites, nagkaroon sila ng positive reaction na makipagpayapaan na lang sa Israelita. At inano sila ni Lord, yung bang tinanggap sila. Wala pong reklamo ang Diyos. Kahit sila ay nagsinungaling, ang point ng Panginoon, marahil yung nakipagpayapaan. So ito yung positive side, verse 19. No, walang ibang nakipagpayapaan sa Israel kundi anak ng Hebeo na taga-Gibeon. Okay? So bakit po? Bagamat nagsinungaling po ito, so bakit po nung sila po ay nalaman ni Josue na nagsisinungaling, nagkaroon ng interrogation, bakit kayo nagsinungaling? Bakit kayo hindi nagtapat ng totoo? Ito po sabi nila, balikan lang natin in Joshua chapter 9:24. Sabi po dito, Josue 9:24. At sila'y sumagot kay Josue, sapagkat tunay na naisalaysay sa iyong mga lingkod kung paano inuutos ng Panginoon niyong Diyos kay Moses. Ibig sabihin, may nagdala ng balita sa kanila. Kasi lingkod na nga sila eh. Sapagkat tunay na isalaysay sa iyong mga lingkod kung paano inuutos ng Panginoon ninyong Diyos kay Moses na kanyang lingkod na ibibigay sa inyo ang buong lupain. So nakarating yung balita at inyong pupuksain ang lahat ng naninirahan sa lupain sa harapan ninyo.
Kaya't natakot kaming mainam para sa aming buhay dahil sa inyo. At aming ginawa ang bagay na ito. Yun nga, nagsinungaling po sila. Kunwari, galing sila sa malayong lugar. So, ang hatol actually sa verse 25, sabi ng mga Gibeonites, nasa iyong mga kamay ang hatol kung ano man yung gusto mong gawin. So, ginawa ni Joshua, dahil hindi naman sila pwedeng patayin, dahil nagkaroon na ng peace agreement, nagkaroon na ng covenant, ginawa silang taga-putol ng kahoy, taga-igib, ginawa silang alipin. Wala tayong mababasa na nirebuke sila ni Lord na ba't kayo nagsinungaling? Wala po. Actually, nagustuhan pa nga ni Lord dito sa verse 19, yung ginawa nila. Although sila ay hindi tumatanggap ng kautusan, bawal po sa kautusan, inutos ni Lord kay Moses ang pagsisinungaling. I think Leviticus 19, nakalagay po yan. Bawal po yon. Pero sila po ay wala namang batas na tinanggap. Ang conscience na lang nila yung nagbigay ng parang, yung conscience nila ay na nalaman nila na hindi sila naging tapat, ang mga Gibeonites. But, para sa mga Israelita, ina-apply nila yung kasalanan ginawa nila. Kasi ang Israelita ay binigyan ng batas na huwag sila magsinungaling. Pero kung sino man ang magsisinungaling sa kanila, susundin ng mga Israelita yung batas nila. Hindi susundin ng Israelita kung anong batas ng Gibeonites. Kasi nga ang Gibeonites walang batas. Kaya ang parusa sa kanila ay gagawing alipin. Hindi sila katulad ni Rahab na ka-level lang po nila na namuhay sila ng normal na parang level of citizen of Israel. Kaya lang, syempre, darating ang panahon, magiging allied na po nila ito Lumalaban na rin po ito. Now, nakarating yung balita sa kanila, sa mga Gibeonites. Kaya nga, ako po'y naniniwala, kung kay Rahab nakarating po to sa Gibeonites, malayo pa ito Gibeonites Nasa loob na to ng Kanaan. Nakarating yung balita. Imposible po na hindi nalaman to ng King of Jerusalem, King of, sino pa ba yung mga kalaban nila na nakipag-alay na yung King of Hebron, si Oham, si Piram, hari ng Jarmuth. Ito yung 5 hari at iba pang mga hari. Imposible hindi malaman nila. Kasi, for example, yung 5 hari nakipaglaban sa kanila, hari yun ng mga Amoreo. Isang lahi lang yon. Kaya yung mga Amoreo, malalaman lang yung balita. Kahit may 5 hari sila, pero ang lahi nila galing sa Amorites, even Hittites, even Perizzites, alam nila yan. Kaya lang, hindi nga sila nagkaroon ng positive reaction na tulad ng Gibeonites na natakot. So, kaya ang ginawa nila, sila po ay sumuko at nakipag-peace covenant sa mga Israelita, kapayapaan. Mga kapatid, in New Testament, first, una, dumating si Jesus to offer peace offering through repentance. Sabi sa Lucas chapter 5:32, hindi ako pamarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan tungo sa pagsisisi. So, ino-offer din ni Jesus yung peace offering to call their sinners to repentance. Tinatawag niya rin ang mga makasalanan para magsisi. In Romans chapter 5 verse 1, lahat po ng mga tao ay nagkakasala sa Diyos. In Romans chapter 5 verse 10, lahat na ay kalaban ng Diyos, ngunit salamat sa kapayapaan, peace offering through Jesus, na ang lahat ay meron ng access sa Diyos through Jesus, that the peace offering sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ay nagkaroon ng kaugnayan ng tao na sa Diyos through Jesus. Kaya dumating muna si Jesus to offer peace offering, magsisi ang mga taong makasalanan, manampalataya sa Kanya. And then, after nun, mga kapatid, siyempre po, si Jesus ay namatay at muli nabuhay at umakyat na sa langit. In Matthew 24:30-31 and Matthew 25:31-46,
Mga kapatid, sinasabi ng Panginoon na muli siyang babalik. Muli siyang babalik. And then, whether tayo ay mamatay muna bago siya bumalik, o kaya mauna muna siya bumalik at maratnan tayong buhay, nawa magkaroon tayo ng katulad ng taga-Gibeon. Ang mga Gibeonites, paparating ang mga Israelita at ang Diyos ng Israelita, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ay kasama ng mga Israelita, paparating po sila. Anong gagawin mo? Lalaban ka ba sa kanila? O makikipagpayapaan ka? The same way din, mga kapatid, darating si Jesus, darating ang Panginoon. So, darating siya, sabi sa Hebrew chapter 9, sabi dito, Hebrew chapter 9, verse 27, at yamang itinakdak sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ito ay ang paghuhukom. Verse 28. At gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Kasi yun ang una, dumating muna siya para dalhin ang kasalanan ng marami, yung mga nag-repent sa harap niya, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Hebrew 9:27 to 28. Kaya pagdating ng Panginoon, sabi dito, mga kapatid, ang sino mang nagkaroon ng pakikipagkapayapaan ay maibibilang ng Panginoon, masasama ka sa Kanyang pagdating. Tulad ng mga Gibeonites, bago dumating ang mga Israelita na kasama ang Diyos, 3 days pa, nakipagpayapaan na yung mga Gibeonites. Ahead of time. Kung dumating ang Israelita at di nila ginawa yon, sapul sila. Patay sila. But ahead of time, naunang Gibeonites, para isuko ang kanilang sarili, sila po ay nakikaroon ng peace offering, o peace agreement, na makipagpayapaan sa mga Israelita. The same way din, mga kapatid, tayo, bago tayo mamatay o bago dumating ang Panginoon, paano bang paraan? Magsisi rin tayo sa ating mga kasalanan. Manalig tayo kay Jesus, nating Panginoon. Tanggapin natin ang puspos ng Espiritu Santo. Sabi sa Gawa chapter 2:38, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. And also read Acts chapter 3:19 to 20. Repent and be converted, sabi doon ni Pablo. At syempre po, kapag tayo po ay napatawad na at pinuspos ng banal na Espiritu, ma-maintain po yung atin. No? Ang pinaka-maintenance natin is to stay with the Lord, serve God, attending church, not only Sunday. Sunday po is lang po yon. Dapat extraordinary service kay Lord. Sunday is not, lang po yun parang ginawa mo lang yung, yung utos, pero iba pa yung nag-accelerate ka pa sa ibang mga bagay na gusto ng Lord. So, dapat nagpapatuloy hanggang magkaroon ng bunga. Sabi sa John 15 verse 4 to 6, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubungang buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, malibang kayo manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapon katulad ng sanga at matutuyo at sila ay titipunin at iahagi sa apoy at masusunog. So, verse 19, na binalikan natin, Joshua 11:19, ito yung positive reaction ng mga Kristiyano ahead of time. Bago tayo mamatay o bago dumating ang Panginoon, tulad ng ginawa ng Gibeonites, makipag-reconcile tayo sa Lord. Sa mga Israelita na dala-dala ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, makipag-reconcile tayo sa Panginoon.
And then, verse 20, ano naman ang negative reaction na response? If not, kung sakaling hindi po, at naging prideful pa rin tayo at hindi tayo nagpasakop sa Diyos, ano ang pwedeng mangyari? Tulad ng nangyari dito sa ibang bansa, ibang lahi. Nagkaroon sila ng nagkaroon sila ng coalition. Instead na sumuko, lumaban pa sila sa mga Israelita na alam ko po, sa palagay ko, ako nariniwala na alam din nila yung balita na kung paano po nagtatagumpay ang mga Israelita laban kay Og, kay Shihon, laban sa Ai, laban sa Jericho. At ngayon, yung 5 hari, nakita nila, pinatay ni Joshua. Instead na sila po ay makipagpayapaan. Ginawa nila, yung 12 kings ay lumaban pa rin sila. And then sabi ng Lord, sa verse 20, dahil sa kanila, pinatigas pa ng Panginoon ang mga puso nila upang mapuksa sila. At huwag silang magtamo ng biyaya, kundi mapuksa sila. Dahil yun ang utos ng Panginoon. Sa mga kapatid, in New Testament, may binabanggit din si Pablo na may mga taong naliligaw din. No? Yung mga taong ang iniisip ay labanan at maging suwail sa utos ng Panginoon. Sabi sa 2 Thessalonians 2 verse 9 to 12, ang pagdating ng tao makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga mapannilang nakababalaghan. At may lahat ng mapandayang kasamaan para sa mga napapahamak sapagkat tumanggi silang ibigin ng katotohanan upang sila'y maligtas. At dahil dito ay pinapadalhan sila ng Diyos na makapangyarihan pagkanilang. Sabi-sabihin, para bang gusto niyo yan? Sige. Susuportahan pa sila para manilang pa sila. Upang maniwala sila sa kasinungalingan. Upang mahatulan silang lahat na hindi sumampalataya sa katotohanan. Salip ay nalugod sa kalikuan. Ganun ang nangyari dito sa ibang mga bansa, mga hari, na hindi nakipagpayapaan sa Israelita. Instead na sumuko, naging prideful pa't lumaban pa. Alam niyo po, galit ang Panginoon sa mga pride, mga kapatid. Kawikaan 16 verse 5. Bawat palalo sa puso sa Panginoon ay kasuklong-suklam, iyong asahan, hindi siya maaaring hindi parusahan. And then Santiago chapter 4 verse 6. Ngunit siya ay nagbibigay ng higit pang biyaya, kaya't sinasabi ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya mga kapatid, itong ginawa ng Gibeonites ay isang nagustuhan ng Panginoon. Actually, ako po ay lagi nanonood ng mga war, movie, tsaka document. Actually, short story lang mga kapatid, no? Document lang na during the time of World War II, I think 1943 to 44, General George Patton, mga kapatid, ay one of the greatest general. Mga kapatid, ito lang, maikli lang naman. Nung sila ay malapit na sa lugar na nakadeploy yung 20,000 Germans, yung commanding officer po, mga kapatid, nagpadala na po ng letter kay General George Patton na susuko sila. Susuko sila. Walang kondisyon. Ang kondisyon lang ay pag sila ay naging POW, prison of war, ang kondisyon ng mga German na ito ay masunod yung Geneva Law in 1929. Ano po yung Geneva Law in 1929? Na magkakaroon ng humane treatment and protection, identification, yung work condition, medical care, information bureau, representative rights, yung mga karapatan ng mga bihag. Pakakainin sila, itatrato silang hindi kalaban, kundi bihag. Tatratoy silang tao, lahat. Actually, nakikita ko yung mga footage, natutuwa ako tignan. Maraming mga German na gustong sumuko sa US. Actually, ang hawak ng US nasa 450,000 na POW. 50,000 dito yung mga Italian, pero yung 400,000 ay puro German.
Ganun din, nasa 400,000 din yung mga POW na German na kinuha ng Great Britain. After yung during ng mga sumuko sila. Ang kondisyon nila, ang iba doon na nakakaalam ng batas, for example, yung binanggit kong 20,000 German na sumuko, yung kanilang commanding officer, alam yung batas na Geneva Convention. Susuko tayo, parang ganon. Pero masunod ang batas. So mga kapatid, kung hindi mo alam ang batas, lalaban ka. Makikipagpatayan ka for nothing. But dahil yung isang commanding officer alam yung batas, so nagulat po yung si Eisenhower general na chief commander po na parang 20,000 biglaan na sumuko. So lahat naman po yon nakolek hanggang sa maipon po sila, the rest is nasa Britain and the rest nasa US. Sumunod po sila sa batas. But yung Russia po hindi. Naparusahan po yung mga nahuli ng Russia, maraming Germany, tsaka marami Japanese mga kapatid dahil ang Russia po ay USS Soviet Union ay sinakop din kasi sila ng mga German 1941 kung daw nakakamali. So, itong mga sumuko sa US, talagang inalagaan sila ng US, mga kapatid. Ang sabi ng mga Japanese, kwentuhan sila, sabi ng mga ibang foreign, mga German, paparusahan sila ng US. Kasi ganun sila sa mga bihag nila. So, ang thinking nila, ganun gagawin. But because of the law, Geneva Convention law, hindi po yung ginawa ng US. Sabi nga nung captain na may hawak doon sa camp, pakainin niya yan, alagaan yan, araw-araw may medical check-up, lahat. Kasi malnutrition po yung kasi nagutom po, nagkaroon ng malnutrition po yung mga bihag na sundalo. But, sabi nila, habang tumatagal, nag-i-increase po yung bigat nila. Tumataba na sila. So, tinuri silang tao. So, yun ang nakikita ko dito, yun sa Gibeonites, mga kapatid, na itinuri sila na parang Israelita ng Diyos. Bakit? Kasi po sila ay sumuko sa Israel. So, tayo rin, mga kapatid, kapag tayo sumuko sa Diyos, nagsisi tayo, ituturing ka ng Panginoon na anak ng Diyos. Sabi nga ni Jesus, no, ang lahat ng nakikinig sa salita ng Diyos, ang Ama, at sinusunod ito ay aking nagiging nanay at kapatid. Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay sumuko sa Panginoon, ang ating buhay ay sinurrender natin sa Panginoon, ituturing kanyang anak ng Diyos. Let's pray. Panginoon, salamat po sa biyaya na ito, Lord. Salamat po. Nawa, Lord, ma-bless po ulit kami sa mga salitang narinig namin this evening. We want to worship you, Lord. At gusto ko namin pasalamatan sa lahat ng biyaya tinanggap namin. Gusto ko rin po itaas sa inyo, Ama. Nawa, patuloy niyong palakasin ang aming kapatid, Sister Tess. Nawa, Lord, gumaling po siya. Complete healing po para sa kanyang kalagayan. Sister Nancy, aming Diyos, na mawala na po yung ubo, sipon niya. Ganun din po, Lord, si Brother Don, YouTube po, Panginoon. Nakakaranas po siya ng sipon, ubo, at saka sumakit po yung likod niya dahil nagbuhat po siya ng mabigat, which is bawal po sa kanya. Nagkaroon siya ng sleep disc po dati, Panginoon. Lord, nadalangin namin ang mga kapatid namin ito na sila po ay lumakas at gumaling. Patuloy ko tinatas din sa inyo, Lord, si Mami Nitz, condition niya, si Nanay, si Mami, si Tatay Isidro, Panginoon. Ganding po na nawa ay pumasan ang kapatid ko sa kanyang mga medical na kondisyon na hinahanap ng company, Panginoon. Amin, Diyos, maraming salamat po, Panginoon. At JJ. Lord, salamat. Dalangin din namin, Panginoon, ang patuloy na kagalingan ni JJ na may nararamdaman din, Panginoon. Salamat po sa lahat po na patnubay ninyo at gabay ninyo sa aming pag-aaral. Maraming salamat po, Ama. Tinataas po namin ang lahat. In the name of the Lord Jesus, we pray. God bless you all po, mga viewers. Pagpalain po kayo ng Panginoon.